Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong pinaka-latest post ni Congressman Kiko Barsaga. 47 minutes ago, may post niya ito. Orly Regala Gutesa, the witness who testified against Romualdez, can no longer be reached. Sana hindi siya pinatahimik ng Marcos administration. Grabe. So ano kayang nangyari sa kanya? Dinagdag na kinoment na lang ni Congressman Kiko Barsaga. Ngayong umaga daw at mga 9:30 AM, he was supposed to meet DOJ Secretary Boying Rimulya. Kaya lang wala, hindi siya nagpakita doon. And up to now, hindi siya ma-reach. Yan ang impormasyong binigay sa atin ni Congressman Kiko Barsaga. Sana makakuha rin tayo ng information kay Senator Rodante Marcoleta. So, ano-ano yung mga senaryo na posibleng nangyari sa kanya? Okay. Una, yung pag-ano niya kay Secretary Boying Rimulya, schedule niya na meeting. Ito, opinion ko lang ito. Baka ayaw niyang makipag-meet. Kasi nga, di ba sinabi niya kagabi bago matapos yung hearing na nagbago ang isip niya yung Witness Protection Program? Sinabi niya sa kanyang affidavit, humihingi siya ng tulong na ma-enroll siya sa Witness Protection Program. Kaya lang, nung patapos ng hearing, sabi niya, wag na lang. Kaya kong depensahan ang sarili ko. So, anong ibig sabihin nun? Delikado ang kalagayan niya. Bakit ayaw niyang magpa-under sa Witness Protection Program? Ang isang dahilan, posibleng dahilan na, opinion ko lang ito, wala siyang tiwala sa Witness Protection Program. Wala siyang tiwala sa DOJ. So ngayon, ayaw niyang makipagkita kay SOJ Boying Rimulya. Yan ang isa sa mga posibilidad at in-off niya na ang kanyang cellphone. Remember, veterano yan, Marines yan. Alam nyo, ang hirap ng trabaho ng Marines. First to fight. Lumulusob lang yan sa mga kuta ng mga Abu Sayyaf, mga NPA, MILF. Walang cover-cover ang mga yan. So, sanay ito sa ganitong sitwasyon. Bago siya lumantad, napagplanuhan na lahat. At sana naman, walang nangyaring masama sa kanya at nag-safety na lang. Okay, so yan. Next, yung pamilya. May post si Atty. Rowena Guanzon na kagabi. Sana yung pamilya. Sandali, mag-inom muna ako. Sabi ni Atty. Guanzon, saludo ako kay Sir. Kasi hindi basta-basta yung binangga niya. Kailang, kahit di prinsipyo kang tao, kung mailagay na sa alanganin ang pamilya mo, magbabago ang lahat. So ano kaya ang nangyari sa kanyang pamilya? Kasi kung naunahan siya, ibig sabihin, yung nabangga niya, nahawakan ng pamilya, posibleng magbago ang isip. Sana, huwag naman. Huwag naman sana. Kasi kahit ako, kung ako yung nasa kalagayan niya,
Matapang ako. Laban ako to the end. Kung ako lang. Patayin nila ako. Patayin. Bahala. Huwag lang yung pamilya ko. Hindi ko maatim, makonsensya nang dahil sa akin ay magdusa ang pamilya ko. Ganyan yan. So, ito na. Ipagdasal po natin ang kalagayan ni Master Sergeant Orly Gutesa at ang kanyang pamilya. Ipagdasal natin na sana manaig ang katotohanan. It's now a battle between good and evil. Ako, naniniwala ko, opinion ko lang ito, gusto nilang sirain ang credibility ni Master Sergeant Gutesa. Kaya ngayon, pinapaimbestigahan na nila ang kanyang background. Ako, hindi ako natatakot. Sige, imbestigahan ninyo. Dig. Hukayin ninyo kung anong mahukay nyo. Naniniwala ko yung pagsasalita niya, buo ang loob eh. Although, kahit binabasa niya yung kanyang testimony, kailan, naniniwala ko kung ano yung experience niya, yun ang sinulat niya. Na hindi siya napilitan kasi wala akong nakikitang motibo niya bakit siya lumantad. Kung hindi dahil sa gusto niyang ilabas ang katotohanan. Wala nang iba. Binayaran o kasi sabi ng dating speaker, politically motivated daw eh. He was coached na diktahan. So kung ako naman yung retired Master Sergeant, na pensyonado na ako, dapat tahimik ng buhay ko. Bakit ako sasabak sa mga ganitong usapin kung hindi dahil sa pagmamahal sa inang bayan? Kung hindi dahil sa nakukonsensya siya, kasi sabi niya, napapanood niya sa hearing, sa Blue Ribbon Committee hearing, at naging kasangkapan siya, na-realize niya na yung dinadala nilang basura, yun na yun. Pinaghihinala na pera ng taong bayan at ginawa niya ito sa akala niya ito nakakabuti sa bansa. Kaya hindi ako natatakot na utingkayin nila, i-background check nila, lalabas at lalabas ang katotohanan. And we shall know the truth, and the truth shall set us free. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Mo na ni ang mataga ano gyero nga magatop na sa iyang balay si Kuya. So mo ni ang itsura sa ilang balay. So ilang ilisdan o gyero kay natagaan man sila. So magatop sila karon si Kuya. So mga dako na gid kayo ang mga buslot sa iyang gyero. So mo po niyang ilang abuhan nga mo nilang kahimtang kung ulan nga wala na gid sila kuanan masilungan tungod sa ilang atop nga trapal lang pod ang naa sa ilang abuhan. So makita gid nimo nga luoy gid kayo sila. So kay natagaan man nato sila gyero, so magatop si Kuya karon. Maupod ni karon, maupod ni ang ilang higdaanan sulod nila. So makita imo na mga dagko ng buslot. So karon Kuya, pila na ay ni katuig ang imong balay Kuya? Nga inani na 4 years. So 4 years na daw ang ilang balay ni Kuya, usan inani ng abuhan, inaana na pud ang ilang atop sa kuan sulod. Pila ka buok imong anak Kuya? 3. So tulo ka buok ang anak ni Kuya. So si Kuya kay natagaan magyero, so mag-atop siya karon.
So nauman na gyud, nindot na gyud kaayo ang atop ni kuya. Mabuhan di natuluan. Salamat sa Ginoo sa Sige kuya, salamat pod. ako gyud akong pagpasalamat sa Ginoo. Sige, salamat pod.